Tawag sa pagsamba. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Tayo pong lahat. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin sa panibagong araw na ito. Ikaw nga po ang siyang aming maitaas, Lord God, mula sa aming pag-awit, mula sa aming pagdasal, Lord God, sa pagpupuri, Lord God. Ikaw nga po ang siyang aming maitaas. Ngayon po ay isang espesyal na araw at pinasasalamatan ko po namin, Lord God. Ikaw po ang siyang manguna sa aming pagsasambahan, Lord God. Pinagdarasal ko po ang mga tao na nandirito, Lord God. I-bless niyo po sila. Pati na rin po ang mga tao via online, Lord God. Ikaw po rin po ang siyang mag-bless sa kanila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Ayan, magsitayo po tayo lahat. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Ayan, handa na po tayo magburis sa Panginoon. Tayo po magsitayo. Kapurihan po natin ang ating Panginoon. Please. Praise the Lord, praise the Lord, let everything that is there. Praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning.
Praise the Lord. Let everything that has been. Praise the Lord. Praise the Lord. As we continue to praise you, Lord God, I pray na ikaw lamang ang siyang aming maitaas, Lord God. We will sing, Lord God, because we know na you conquered the grave, Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-sacrifice ng buhay niyo, Lord God. And today is the 4th Sunday after Easter, Lord God. And itong buong month na to, itong nagdaan ng mga linggo, Lord God, wala kaming nakita kundi ang kabutihan mo, Lord God. And today, isa lamang siya sa mga Sunday na alam namin ikaw lamang ang siyang aming papupurihan, Lord God. Today, we will continue to praise you, Lord God. Today, tomorrow, and forevermore, Lord God. Let us all sing. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came your word. In the throne of endless glory, to a crowd to live as praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, And to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. for even In in your suffering, you you saw saw to to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus forsake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven held its breath. Till the storm was moved for good, for the Lamb had conquered earth. And the dead was from their tombs, and the angels stood and known. For the sword of hope of God, to the Father are restored. To the church, Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kill, shall not fade. But in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who
Father, praise the Son, and praise the Holy Spirit, Lord God. We will praise you forevermore, Lord God. Praise forever to the King of Kings. Amen at amen. Good morning po. Mahirap makita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Mandaraya ang pangaakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Tayo pong lahat. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Batiin natin yung ating mga katabi. Ganon din po ay binabati natin ang mga kasama natin sa ating pong live streaming. Lagi po tayong live, kasama natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatiran na nasa ibang lugar at nasa ibang bansa sa mga pagkakataon na ating pagsamba. Ngayon po ay May 11, 2025, second Sunday of the month, fourth Sunday of Easter, and a special Sunday for mothers. Happy Mother's Day po mga nanay. Yung pag ang katabi natin ay nanay, batiin po natin ng Happy Mother's Day. Ilan po sa mga gawain natin this last week ay ating pong tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan. Sinamahan niya tayo po sa ating mga gawain. Last Thursday, nag-host po tayo ng Vacation Bible School Teachers Training dito po sa church natin. Kasama natin ang San Esteban, kasama natin ang Olongapo, at yung ating pong mga young people. Tayo po ay nagkaroon ng BBS Teachers Training para mayanda po sila sa gagawin natin po na mga pag-aaral ng mga bata. So,
Tayo po dito sa Castillejos, naka-schedule po tayo ng May 19 to 22 ang ating pong Vacation Bible School. So, yung sigurado na pong center natin sa Pamatawan, gaano pa po tayo ng lugar, tulungan niyo po kami na mag-identify kung saan po pwede na marami pong mga bata. Paano po kayo maging bahagi ng Vacation Bible School? Tatlong bagay. Pwede po kayong maging volunteer teacher or assistant teachers. Pangalawa, pwede po kayong mag-sponsor ng snacks o kaya ay food ng teachers o kaya magbigay po kayo ng BBS materials na gagamitin po nila. I-approach nyo lang po si teacher kung ano po ang gusto ninyong maging participation. May 19 to 22, ang graduation po ay 23. Kasi po, ito pong next week po, dahil uwi kaming bubuto sa Santa Cruz, yung church po natin doon sa malapit sa bahay namin, yung aking pinupuntahan, every Wednesday and every third Sunday, ay doon na po muna kami unang magawa ng BBS kasama si teacher kasi lahat po kami doon pa rin kami bumubuto sa Santa Cruz. Then yun nga, yung next week after this election week po ay dito naman po sa Castillejos, May 19 to 22. Papasalamat po tayo sa Panginoon at naumpisa na po natin yung next round ng family altar. Sakto po, natanaw ko si Brother Well. Nandoon po kami sa bahay, sa family ni kapatid na Ruel at Dolor Manzano last Friday. Every Friday po ito, magpa-schedule po kayo, pero pag mayroon po kayong special day within the week at gusto ninyo hindi Friday yung iayos po natin para makapunta. Pwede pong sa isang lugar, 3 family, minsana na po yung family altar. Ganun po yung gagawin natin para mas maraming ikot. So, hindi lang po every Friday. Although Friday po yung naka-schedule sa atin. Salamat po kay Brother Roel at Sister Dolor. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa bahay na po ninyo yung next. Magsabi lang po kayo. It's either kay Tem sa ating Church Council Chair o kaya sa akin po. Magsabi po kayo na gusto po namin kami na ang kasunod. Ganon. Then, nung Friday din po, ay nagkaroon po ng overnight fellowship ang ating mga young people. Tuloy-tuloy po ang ating dawn prayer nung kahapon ng alas 5 ng madaling araw, alas 5 ng umaga. Tuloy-tuloy din po ang ating outreach sa Preda. At kahapon po ay nasa Preda, Nagbayan, Home for the Boys tayo. Mayroon po doon na mga bata at kabataan na 28 young men at plus yung staff nila na nakasama po natin sa isang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sapagkat ang ating mga kapatid at kaibigan na anniversary po ng kanilang business ay in-extend nila yung blessing natin, blessing nila doon. So kasama po natin ang Rooftop Cafe family, ang Gallardo Eustaquio Francisco family na nagpakain doon. Kasama po natin yung isang parent natin na may-ari ng Charm Nails and Spa, ang Dukduk family na kasama po nila Teacher Grace para gawin po yung pagpapakain doon po sa mga kabataan na nasa Home for the Boys ng Preda. So, pwede palang ganun, po. Palapakan muna natin si Lord, sige. Pwede palang ganon. Kasi nagpapalo na po ako sa page ng Preda. Pero ako nakita doon na birthday
anniversary na doon nila ginaganap. Ibig sabihin, dali mo doon yung handa mo, pwedeng ganon. Yun naman kila Teacher Ryan, Teacher Grace sa Gallardo family, anniversary ng business nila, nag-extend po sila ng ano doon, nagyaya pa sila ng iba. So, ganun po yung gagawin natin. At mayroon pa pong nakapila ang Faith Project sa pamagitan ni Ate Erna Garcia. Nagbigay din po siya ng certain amount para po doon. Kaya mayroon pong nakapila. Pumila lang po kayo para po sa ating pong gawain sa Preda, para kung tuloy-tuloy po yung mga sponsor ay magawa natin na every month pumupunta tayo sa Home for the Boys, pumupunta rin po tayo sa Home for the Girls. Yan po yung ating pong isa sa ayaw nating bitawan na outreach. Then, last announcement, tomorrow is another special day. Ano bang mayroon bukas? Yun, eleksyon. Sabi po ay, sa eleksyon, ito yung isang right, ito ay isang privilege ng isang Pilipino, 18 years old and above, na pantay-pantay lahat. Sabihin, kahit na mahirap ka, mayaman ka, kahit anong kalagayan mo sa buhay, kapantay mo lang yung iba, tig-isa-isang boto. Opo. Pero, paalala natin, sapagkat tayo po ay Kristiyano, gawin natin itong ayon sa Panginoon. Wag mong ibenta yung boto mo. Opo, wag po nating gagawin. Kung ipipilit nila, bahala na po kayo. Pero sana hindi yun yung maging dahilan para anong tawag doon? Ma-force tayo na mag-vote ng ayaw natin. Naalala ko po, I was then 19 years old. 19 years old po ako noon, mayroong eleksyon ng 1988. Kasi katatapos po ng katatapos ng EDSA, na-ratify yung constitution natin ng 1987. 1988, first election para sa provincial and municipal officers. First time kong buboto, I was 19 years old. At na-involve ako, doon ako nagsimula na ma-involve sa politics. Kasama ako ng isang governor. Pumupunta kami sa liblib na lugar. Kasi ang ano noon, mayroong yung laban na tinatawag nilang 3Gs. Ano yung 3Gs noon sa eleksyon? Guns, and golds. Yun yung ano noon eh. Looking back and looking forward, ilang more than almost 4 decades ago, parang palala yung eleksyon. Yung ipinaglalaban noon ay siya pa ring higit na ipinaglalaban ngayon. So, bilang mga Kristiyano po, ako po ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Although, very rampant, sobrang na yung vote buying and other things. Kaya mas lalo siguro tayong mangarap ng isang, sabi nung narinig ko na na nakita ko sa TikTok, hindi man ngayon, pero sa pamagitan nating mga Kristiyano, baka bukas o sa susunod na mga eleksyon ay mangyari yung pinapangarap natin na pagboto ayon sa karapatan at ayon po sa ating pong kinabukasan. So tignan din natin, scrutinize natin, pag-aralan nating mabuti, ipag-pray natin kung sino talaga yung iboboto natin at yun po ang kalooban ng Panginoon. So God bless po tomorrow sa ating pong mga pagboto. Sige po, tayo pong latayo mo ko.
Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po aming Ama. Narito po kaming muli may kagalakan na lumapit sa iyo. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. May taas ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Hari na mga hari, Diyos na buhay magpakailanman, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin niyo po ang aming pinagsama-samang pagpapasalamat. Dakilain ka, O Panginoon. Salamat po sapagkat Ama ka sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin. Sa aming pagsamba ngayon, dalangin namin na buksan niyo po ang dulungawan ng langit. Tanggapin namin ang lubos-lubos na biyaya, kapangyarihan. Kanina pa lang po, dama namin ang iyong banal na presensya na ikaw ay narito. Kasama ka namin at nabibigyan ka namin ng kaluguran sa pamagitan ng pagsambang ito. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Alisin niyo po ang lahat ng balakid na hindi namin tanggapin ang biyaya mo, ang kapangyarihan mo. Salamat sapagkat nandyan ka sa lahat ng pagkataon ng aming buhay. Hindi man kami tapat, mananatili kang tapat sa amin. Salamat sa lahat ng mga tagumpay na ipinagkaloob mo. Salamat sa lahat ng kabiguan na sinamahan niyo po kami. Sa lahat ng mga kalungkutan at discouragement ng buhay, narito kami sapagkat kami po ay inihakbang mo upang balagpasan namin at mapagtagumpayan ang mga pagsubok. At alam po namin, dahil sa iyo, kami po ay magpapatuloy at magtatagumpay po kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang mga pangangailangan, mga pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin ang mga problema at pagsubok, mga hindi pagkakaunawaan. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw na aming Panginoon, ikaw na aming Diyos. Kaya mong mamagitan, pumagitna sa lahat ng hindi pagkakaunawaan. At dumadalangin po kami. We ask your divine intervention, O God, and we are praying for peace, kapayapaan para sa bawat pamilya, sa bawat isa. Salamat po sapagkat nandyan ka. Maging sa panahon ng pagkakasakit at karamdaman, mayroon kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagpapagaling. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. At ang mga pangako mo na sa pamagitan ng sugat mo sa krus, sa banal mong dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay nagpapagaling. Inaangkin namin ang lahat ng mga yan upang sino mang nananalangin para sa kagalingan ngayon, kalakasan, Lord God, igawad niyo po ang iyong kapangyarihan at tanggapin namin ang kagalingan at kalakasan na nagmumula sa iyo. Kahit sa mga panalangin para sa ibang mga tao, sila na nasa online, sila na nasa ibang lugar na ipinapanalangin namin, in the name of Jesus, we claim your healing for them, O God. Right now, Jesus' name. In Jesus' name of Nazareth. Salamat po sapagkat alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Patuloy namin inilalapit ang aming iglesia, ang Castillejos Methodist Church, sa pagpapatuloy ng aming gawain. I-bless niyo po kami sa gawain ng Vacation Bible School. I-bless niyo po kami sa gagawin, Panginoon, na
youth camp ng mga kabataan. I-bless niyo po kami, Panginoon, sa mga gawain namin sa family altars. Dalangin namin, Panginoon, na magbigay ka pa ng mga gagamitin mong donors and sponsors ng aming Pray the Outreach. Salamat sa mga tumugon, Panginoon. Higit sa lahat, dalangin namin, patuloy niyo po kaming pagpalain sa aming paglilingkod bilang iyong mga anak. Panginoon, dalangin po namin bukas sa aming pong midterm election. Ang iyo pong kapangyarihan ang manaig. Ang aming pinapangarap na malinis, maayos, mapayapang halalan ay siya pong maganap. Winawasak namin ang kapangyarihan ng pagbili ng boto upang ito ay maging gabay. Inaayawan po din namin, Panginoon, ang pakikialam ng sino man sapagkat ito ay personal na kalayaan at karapatan. Dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong divine intervention, give us wisdom. At yun sanang gusto mong iupo na manungkulan, yun sana po ang siya pong itanghal na magtagumpay. Dalangin namin ang kapayapaan, ang kaayusan, kaligtasan ng lahat. Dalangin namin ang mga teachers and volunteers na mag-serve ng eleksyon, Panginoon. Lord, we ask your blood covering for tomorrow's event. We are praying for our beloved nation. We continue to declare that Philippines is for Christ. Pagpalain niyo po kami at alam po namin kami po ay pagpapalain. Dalangin ko rin po mga hindi ko nabanggit na panalangin na nasa puso ng aking mga kapatid. I am praying for their silent prayers. That in thy throne of grace, O God, we know with confidence that we will receive more than we are asking for. Salamat po. Salamat ng marami. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Set me free. Christ my Savior, who rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
mga bata tayo manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Nilalapit po namin ang mga batang ito sa inyo, Lord. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa isang linggo, Lord, na paggabay niyo sa kanila at pagkalinga, Lord, sa paglalaro nila, Lord, sa pag-aaral, Lord. Nagdadasal namin, Lord, na patuloy niyo po silang bigyan, Lord, ng malusog na pangangatawan, Lord, at matalas na pag-iisip, Lord, para sa kanilang pag-aaral, Lord. Lord, sa kanilang paglaki, Lord, dinadalangin namin, Lord, na lumakas sila, Lord, na nakakakilala sa inyo, Lord, at may takot sa inyo, Lord. Pinagdasal namin, Lord, na maging mabait sila, Lord, sa kanilang sa mga magulang nila, Lord, at patuloy nilang pahalagaan ang kanilang mga magulang, Lord, sa lahat ng paraan, Lord. Pinagdadasal namin, Lord, na kayo po, Lord, ang magdisiplina sa kanila, Lord, sa mga nagagawa nilang kamalian, Lord, naway disiplina niyo sa Lord at patawarin niyo po sila sa kanilang pagkakasala, Lord. Ganoon rin, Lord, sa mga magulang nila, Lord, na nag-aalaga sa kanila, Lord. Pinagdadasal namin, Lord, na bigyan niyo sila ng pasensya, Lord, at maayos na trabaho, Lord, upang matugunan nila ang mga pangangailangan ng mga bata ito, Lord. Lord, dito na lamang po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Hello. Ang ating pong unang pagbasa ay matatagpuan sa Isaiah chapter 66 verse 13. At ganito po ang sinasabi. Kung paanong ang sinumay inaaliw ng ina, gayon ko aaliwin kayo at kayo'y mga aliw sa Jerusalem. Para po sa ating ikalawang pagbasa, hinihiling ko po kayong lahat ay tumayo. Ito po ay matatagpuan sa Mateo chapter 7 verses 9 to 11. At ganito po ang sinasabi. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Tinatawagan po ang lahat ng mga nanay para po sa mensahe ng Apo.
Palakpakan natin si Lord. Salamat po sa mga nanay sa kanila pong mensahe ng awit. Babawi yung mga tatay sa June. Sige po, i-welcome natin ang salita ng Panginoon. Nag-iisip ako nung nakaraan kung sino ang patayuin natin, kung anak o nanay, pero parehas din naman pala, anak at saka nanay parehas din. So, birthday po niya kahapon. Let's welcome the Word of God through the birthday girl, a daughter and a mother, lovely May Pulido. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Ayan. Happy Mother's Day po. Pwede po bang ngitian ninyo ngayon yung inyong mga katabi? Nariyan ba yung prayer partner nyo? Nariyan ba yung ka-seatmate nyo? Ayan. So, praise God po sa pagkakataon na makapagbahagi ng message ngayong morning. Ayan. So, let me read to you our verse today. It's in Isaiah 66:13. Sabi niya, "As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted in Jerusalem." Matthew 7, verse 9 to 11 says, "You parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. So if you, sinful people, know how it is to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him?" So, sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Lord. Lord, thank you po for this day, sa pagkakataon na ito na makapagsalita tungkol sa kadakilaan mo, tungkol sa mga aral mo, Lord. Lord, truly all things were created through you and for you, including all the women of faith here inside this church. And Lord, today, I ask that this message will point lives to you, for it has been always you, Lord, who made all things possible, Lord God. So I pray today, Lord, that you speak life and you speak encouragement through this humble servant of yours, Lord God. Be magnified in my life, that they may see you in every word I speak. O Holy Spirit, grace us with your presence today in our midst, that it is you who will minister, Panginoon. That it is you who will speak, Lord God. Meet us today, Lord, and be glorified, Lord. Sa iyo ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning, church. So, Mother's Day talaga. So, yun. Church, family, happy Mother's Day po sa lahat ng nanay today. Biological nanay man or sa lahat ng nanay ko in faith na narito sa loob. This is the day to celebrate and honor the women who loved, nurtured, and sacrificed so much, hindi lang sa tahanan po, but in the lives of everyone around them. But more than just honoring mothers today, it is a chance to draw near to Jesus, the one whose life and love has been reflected in a mother's heart. Gaya po nung ating binasang verse, alam niyo po lang nung naging parent ako, laging nagre-rema sa isip ko itong verse na to, yung Matthew 7:11. Sabi niya na kung kayo nga na mga makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, papaano pa kaya ang Ama na nasa langit? Yan po yung lagi kong naaalala. And so today, I am more excited to brag about my Jesus,
my greatest model, my Savior, my Lord and Master. Ang puso po ng nanay share many same qualities as that of the heart of God. Ang nanay po ay very compassionate. Sa family, pag sinabing maawain, nanay yan. Ayan. And so is God. God is always protective. And same as nanay, minsan overprotective. Alam niyo po, minsan sa sobrang pag-overthink ko, halimbawa po, nasa baba yung mga anak ko, tapos aakyat ako sa taas. Pinagpipray ko yun, na Lord, pwede po bang bantayan ng angels mo si Migo na hindi madulas or mauntog? Simula po nung naging nanay ako, mas naging prayerful po ako. Nurturing and full of grace is a mother. Kapag titignan po natin yung pag-aalaga ng isang nanay, both fears. Ayun po yung nanay, kahit ganito lang kalaki sa akin, kayang makiflex niyan sa anak niya na 5 foot na manindak lang. Di ba po? Sa mga teenagers, sa mga nanay ng teenagers na yan, both fierce and full of devotion. Relentless love. We catch a glimpse of God's own nature. Pasilip lang kasi wala pa tayo sa kalingkingan nung love ni Lord bilang mga nanay. Pero syempre yung mga tatay din po natin, ganun din naman. Pero sa June na po kayo, no? Kami muna po ngayon. So yun. No wonder that God chose to describe His comfort and care sa Isaiah using the image of a mother. A mother's love often embodies the patience of God, the forgiveness of God, maging yung all-out and selfless giving, gaya ng paglalaan ni Jesus ng buhay niya selflessly on the cross. A mother will also, without a doubt, willingly give up her life for her husband and children. So today, by God's grace, allow me to share a few points. At alam ko marami pa, kapag pinagnilay-nilayan natin ito, halos kulang yung maghapon po to share how God has been gracious and loving para sa atin. But today, let me give you 4 points. One is, God sees the hidden work. God sees the hidden work. Let me begin this story about Hagar. Kilala niyo po si Hagar? Siya po yung slave ni Sarah. And di ba po, the Lord promised Sarah and Abraham na magkakaroon sila ng anak. Pero Sarah became impatient. Kaya ang ginawa niya, binigay niya yung servant niya, si Hagar, kay Abraham. And nung nagkaroon ng anak si Hagar sa kanyang sinapupunan, nainis si Sarah. Siguro naging bitter in some way. And nagkaroon siya ng resentment towards Hagar. And yung treatment niya kay Hagar naging harsh. So si Hagar, naglayas siya ng bahay. And pumunta siya, natagpuan siya ng isang anghel dun sa isang well, sa ilang, sa desert. At during that time, sabi nung angel, bumalik ka kay Sarah. And that time, umiiyak din si Hagar, siguro sa sobrang bitterness niya na binigay na nga siya doon kay Abraham, na nag-bore siya ng anak, and yet, ganun yung naging treatment sa kanya. Pero sabi nung angel, muwi ka, bumalik ka. And yung well na yon, that time, naramdaman ni Hagar, nagkaroon siya ng affirmation that God sees her suffering, that God hears. At yung well na yon ay pinangalanan niya pong Bir Lahai Roy, na ang ibig sabihin ay God sees. God sees. In her distress, God met her. At sa kalagitnaan ng despair at paghihirap, sabi niya, nakita siya ng Diyos. Nung last week po, pumunta kami kila nanay, and si Migu, nung bandang hapon, nagtantrum siya pagising. Wala siyang gusto. Hindi ko alam kung gusto niya bang buhatin ko siya kasi pinupush niya ako. Pero iyak lang siya ng iyak, tapos sigaw siya ng sigaw. At ako po, on my side, hindi ko siya naintindihan nung umpisa kasi ang gusto ko lang umuwi na kami kasi hapon na. Pero siya, umiiyak siya, sumisigaw siya. Sa sobrang frustration ko po, niyakap ko siya.
Tapos naiinis na ako, nagagalit ako sa kanya. So, pinush ko siya. Tapos sabi ni Lord, ganyan ka. And during that time, sabi niya, ganyan ka kasi, di ba pag napapagod ka, gusto mo lang yung yakapin ka and to be with someone. And that time po, inalo ko siya, tas niyakap ko siya. Pagsakay namin sa tricycle, wala pa kami sa bahay. Nakatulog na siya. I saw her tiredness, sleepiness, and desperation to be picked up and hugged. At nung binuhat ko siya, again, God said, that's how you are many times. And sinanay ko po, nitong last din, na umuwi ako sa Kabanggan nung Friday, nakita ko siya na nakaupo sa kusina, nanonood siya ng K-drama. Sinanay ko kasi, hindi yan masalita. Tapos niyayaya ko siyang kakain. Galing kasi kami sa graduation ng pamangkin ko. Tapos sabi, sige na, wag nang, busog ako, sabi niya. And alam ko, pag ganun sinanay ko, may dinaramdam yun. Yun pala, nagkaroon ng misunderstanding sa bahay. Biluin niyo po, nanay had 7 children. 7 kami. Ako nga, 2 lang. Sobrang hirap ko pang makipag-deal sa kanila. Kami pa kaya 7 na iba't ibang personality, 7 na iba't ibang kailangan, di ba? Isipin niyo po yung mga nanay natin who had more than 1 child and how much she has to deal with it. Every individual. And si Lord, so many times, ilan tayo sa mundo? Isipin niyo nga, how much God dealing in each and every one of us personally. And yet, di ba, si Lord all-knowing, all-powerful, and almighty. He deals with each and every one of you personally. Just like Hagar, may maraming nanay ngayon carry unseen burdens, sleepless nights, unspoken prayers. Kasi po yung totoo, yung mga nanay natin, hihiga na lang yan. At naisip niyang hindi nakasara yung gas. Babangon yan, magdo-double check. Bago po yan naalis ng bahay, i-check lahat ng saksakan. Kung nakasaksak pa ba yung electric pan, kung nakasaksak pa ba yung rice cooker. Di ba po? Isusubo mo na lang at gusto ng anak mo, ibibigay mo yan. That's silent sacrifices. And let me tell you this, God sees you. God hears you. Sabi po sa Psalm 56:8, you keep track of all my sorrows. You have collected my tears in your bottle, and you have recorded each one on your book. Every act of love, every moment of patience, every tears that you've cried in secret, He sees it all. Mahalaga sa Kanya yun. And you are not forgotten in this rush of life. God knows your name. Sabi ni Lord, I have called you by name. You are mine. He knows the needs of your heart. Di ba yung mga anak natin minsan, nakaupo lang yan sa tabi, alam mong nauuhaw yan. O kaya, nandun lang yan sa sulok at may tinignan na isang bagay, alam mong gusto niya yon. Si Lord pa kaya. And therefore, sabi niya, ilagak mo kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin, sapagkat ang taong matuwid ay hindi niya bibiguin. Ikalawa po, a mother's love reflects Christ's love. Sabi doon sa binasa natin, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung meron mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo makakalimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Ang pangalan mo ay nakaukit sa aking palad. In Isaiah, God compares His love to that of a mother. Can a mother forget her nursing child? Though she may forget, I will not forget you. A mother's love is both fierce and tender. Ang nanay po, kaya niyang tiisin yan, yung anak, kapag alam niyang hindi makakabuti yung isang bagay. And as much as that pain tears our hearts, di ba? May mga moments na kailangan mong tigibin yung sarili mong emotion. You see, sometimes, God knows what we want
but He gives us what we need. Just like our mothers. Mothers know what we want. Pero ang mga nanay, lalo kapag limited yung resources, she just make sure she have what we need. Amen? Naalala ko po yung nanay ko, every sweldo noon, bibili na yan ng malaking sabon. Ewan ko po naman ako ata yan. Malaking sabon, ng malaking toyo, ng malaking suka, malaking mantika, at isang sakong bigas. Yan. Pag ganyan, tatakbo na yon ng isang buwan. Kaya nang tipidin ng nanay yung sarili niya. And totoo po, no, meron po tayong laging bagong damit sa mga anak natin. Pero yung panty natin 5 years ago, yun pa rin. No po? Yung damit mo, bago ka nanganak, nasusuot mo pa rin. Di ba? And let us look more closely. Sabi niya, greater love has no one than this, than a man lay down his life for his friend. Isn't that what mothers do every day? Di ba? Tayo yung mga nanay na madali sa atin yung to deny yourself. Take up your cross and follow God by being a mother. So let us look more closely. Ang pagmamahal ng nanay, walang kondisyon yan. Aminin niyo po sa hindi. Wala pang ginagawa yung anak niyo, proud na kayo sa kanila. Dati po, tinatawanan ko yung mga stage mother na super video dun sa harap ng mga anak. Pero alam niyo po ba, yung anak ko nung tumayo dun sa stage, umiiyak na ako. Wala pa siyang ginagawa. Sobrang proud na ako sa kanya. We mothers look at our children so perfectly, despite knowing their imperfections. And God sees you just the same. He looks at you and He saw that you were good. Sabi niya, di ba? He looks at all creation and He saw that it was good. Unconditionally. Si Jesus, hindi lang siya namatay para dun sa matutuwid. He also died for those undeserving and sinners. And yung story ng prodigal son, alam naman natin, di ba? Merong dalawang uri ng anak doon. Isang entitled at isang ungrateful. Pero the Father saw them just the same. Walang labis, walang kulang. A mother forgives again and again. Forgiveness. Ay, naalala ko to sa sorry. Naalala ko kasi si Zion, one time sinasaway ko siya. Naglalaro sila ni ading niya at sabi ko sa kanya, anak, may magagawa pa ba yung sorry mo kapag nasugatan na si ading mo? And so, siguro yun yung tumatak sa isip niya. And one time, nasaktan niya si ading niya. Sabi ko, ba't di ka nagsasorry? Sabi niya, umiiyak siya. Di ba ma, sabi mo, walang magagawa yung sorry ko. And that mistake that I said just once, tumatak sa isip ng anak ko. And that time, sabi ko, Lord, paano ko i-correct yung sinabi mo sa akin? Kabaligtaran naman, si Migo. Si Migo, kahit small, halimbawa, nahila niya yung buhok mo, ay sorry ma, naboost niya yung tubig, ay sorry ma. Pero if I would compare my two children, si Zion po madaling pagsabihan, si Migo hindi. Sobrang matitest yung patience mo. And every time I will deal with Migo, the Lord is speaking to me. That is you. That is you. And so, that child who needs forgiveness so much is so grateful then that every time you give something small kay Migo, she always say, thank you, ma. Or pag binigyan mo siya ng gatas, she would say, thank you, ma. And naalala ko yung story sa Bible, di ba? That one servant who had been given most favor was the more thankful servant. And so every time I see Migo, I see myself, because the Lord had forgiven me greatly. Wala akong pwedeng gawin kundi magpasalamat at magpuri sa Diyos. Na parang isang prodigal son who came up into his senses. Pero bago pa yon, di ba? Bago pa na-realize nung prodigal son how sinful he was, the father was already waiting for him at the door ng kanilang bahay every day
tirelessly. And that's how God forgives. A mother holds comfort. So does Christ, who invites us into His arms. Sabi ni Lord, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Alam niyo po yung magic ng nanay pag may sugat yung anak. Hindi naman yung band-aid yun eh. Yung rescue, yung feeling ng security. Alam niyo po sa bahay, pag may sakit yung asawa ko, si Tem, tsaka si Icol, naalala ko yan. Kapag nahilot na sila ni Nanay Nening, kinabukasan okay na sila. Yung hilot ng nanay, iba po no, kahit sa lahat ng gamot, ay lahat ng sakit, ang gamot ng nanay, Vicks talaga. Vicks, no? Pag may trangkaso, Vicks. May pneumonia, Vicks. May ubo, Vicks. Yan. O universal na gamot ang Vicks. Pero more than that, yung Vicks na yon kasama yung hagod ng nanay. Kasama yung pagmamahal ng nanay. And that alone gives healing. A mother sacrificed herself for her children. Naalala ko po, later this time ko na lang na nakwento ng nanay ko na si nanay ko pala yung isa sa mga unang nag-ukay-ukay. Kasi po ang nanay ko ay, laki po siya sa maayos na buhay. Pero nung napangasawa niya po yung tatay ko at umuwi sila sa Mindanao. And hindi naman po kami well off talaga. And dumating sa time na kinailangan daw ibenta ng nanay ko yung mga damit niya nung dalaga siya para makabili ng pangangailangan namin. And yung story din po ni Nanay Neneng, nung time na nawala din po yung papa nila Tem, sabi niya, hindi ko alam kung papaano ko napaaral yung aking mga anak. But God has provided people for me to be able to raise my kids. Yung sacrifice ni Nanay. And every time po na makikita namin yung mga picture nila doon sa sala, alam mo yun, magpapasalamat ka lang sa Diyos kasi it was all by God's grace. Pero at the same time, yung mga sacrifice ni Nanay Neneng was blessed by God. And yan sila ngayon, gratefully, thankfully, and praise God. Nakagraduate na po sila lahat. A mother's life is given up the moment her child is born. Di ba po? Yan yung huling mahimbing na tulog natin nung pinanganak yung mga anak natin. And every breath, every heartbeat becomes a quiet offering of love ever since. So did Christ on the cross. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that whosoever believe in Him shall have everlasting life." The love of Christ is deeper still. It is eternal and divine. But God chose to reveal His heart through a devotion of a mother's love. So when you love your children every day, even the smallest acts, pagtitimpla ng gatas, pagyakap, pagkiss, you are revealing something sacred about the love of God. You are representing Christ in them. And yes, we mothers are ambassadors of Christ. Hindi biro maging nanay. At kasama yan dun sa pagtawag ng Diyos to deny yourself and take up your cross and follow me. Yung pagiging nanay po is really a beautiful calling. Number 3, Jesus strengthens the weary. Ang pagiging nanay po is a beautiful calling. But let's be honest, maraming beses nakakapagod. Naalala ko yung words ni nanay nung Friday, ang word niya lang, pagod na ako. Kasi biruin mo, 7 kami, mula pagkabata. Iniintindi niya na kami hanggang ngayon. Iniintindi niya na kami. At may plus pa, yung mga asawa namin. So isipin niyo po, kung 7 yung anak ng nanay ko, ngayon 14 na. Ay, wala pa palang asawa yung bunso namin. So 13 na. Plus meron pa siyang ilang apo, 17. Lahat yun, dinidil ng nanay ko everyday. And as much as nanay addressing 7 concerns of her 7 children, yung story ng nanay, pagod yan, pero nagtatrabaho. May story si Pastor Sep before.
Na sabi niya yung nanay, nagbubunga nga yan sa bahay. Ano ba naman tong bahay na to? Ang gulo-gulo. Itong liligpitin, hindi nyo man lang maligpit. Yung plato ba pupunta sa lababo mag-isa? Pero habang nagbubunga nga po yung nanay natin, yung kamay niyan gumagalaw, nagwawalis. Di ba po? Hindi ko na kayo pagluluto ulit bukas. Pero bukas, may mainit na kanin at sunny side up sa lamesa. Yung mga nanay natin, the more na nagbubunga nga yan, sinasabi lang nila yan. Pero yung, alam niyo po, yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Parang nasa physical memory na ang pagtatrabaho. Pero some are grieving and some parents are raising their child alone. Diba? Kudos po sa mga single parents, single nanay. Diba? And some are waiting for their prayers to be answered na maging nanay. Jesus says, "Come to me, all who are tired, weary and heavy laden, then I will give you rest." Hindi po ito dinemand ni Lord na mag-effort ka, magsimba ka pa. Pag pumunta ka pa sa church, umattend ka ng Bible study. He just said, "Come to me, and I will give you rest." He offers rest. Alam niyo po, tinatanong ako ni Tem kung anong gusto ko nung birthday ko. Ang sabi ko lang, gusto kong matulog. Gusto kong matulog. And being a mom means sleeping is a luxury. Tama po? Yung sleeping in peace mean a luxury. Actually, yung mainom mo yung kape mo na mainit is a luxury. Di ba po? It's an invitation to receive strength. Moms, you don't have to carry it all alone because Jesus is strong when we are weak. His strength is magnified when we are weak. His power is displayed in our limitations. Sabi diba sa Psalm 23, He makes me lie down in green pastures, leads me beside still waters. He restores my soul. He doesn't need you to be perfect. He just needs you to come just as you are. And sabi ko nga po, nung naging nanay ako, mas naging prayerful ako. And every time, alam niyo po yung mga nanay sa sobrang wired ng pag-iisip niyan, minsan pati yung kapitbahay na iisip niya. Ano? Yung problema ng kapitbahay na pwedeng makapekto ng buhay niyo, ay naiisip na yun ng mga nanay natin. And naalala ko po, one time, sobrang chaotic nung tingin ko sa mundo, na feeling ko hindi safe yung paligid ko para sa mga anak ko. And every time, in that chaos, I would pray. Sabi ni Lord, "Do not be anxious about anything, but in everything, ask the Lord in prayer, with thanksgiving, and the peace that passes all understanding will guard your heart in Christ Jesus." Naalala ko rin po na every time na umuwi ako sa bahay, noong college ako, pag umuwi ako, wala akong pera, wala akong allowance, may dala akong labahin. At si lola ko po, lalabahan niya yun. Pag uwi ko, may dala akong bigas, may dala akong biskwit, may dala akong gatas. And the Lord is the same. And every time you come to Him empty-handed, you will never leave empty-handed. In fact, it is overflowing. Overflowing, more than enough. You will never leave the Lord's presence empty-handed. Number 4, a legacy of faith. Alam niyo po, yung mga plato sa bahay namin, kung meron nang nakarating sa inyo sa amin sa Kabanggan, yung mga plato po namin mabibigat, malalaki. Kasi po yung plato na yon, mas matanda pa po yun sa nanay ko. At minana pa po yun ng nanay ko sa lola nila. And marami po doon sa bahay namin ay namana pa. Same goes si Nanay Neneng po, napaka-sentimental po niyan. Well, in fact, yung mga laruan ni Tem na toy soldiers po nung bata siya, naitago pa ni Nanay Neneng yun. At yung mga damit po ni Icole nung bata pa siya, naisuot pa po ni Zion yun. Ganon ka-sentimental yung mga nanay ko po. And sabi niya nga this week, yung papag daw doon sa likod ng bahay, papag pa daw po yun ng lolo nila Tem, na minana pa nila. And as much as how sentimental we are and we passed on the things na minana pa natin, I pray that we also pass our faith bilang mga nanay. Alam niyo po, si Timothy was as he was because of her grandmother
si Lois and yung nanay niya na si Eunice. Pansinin po natin, diba, yung kung tayo nagpapaman ng material na bagay, more than that, we should pass on our faith. Kasi ito yung mas matibay na pamana, na kahit lumabas yung ating mga anak sa cruel world na ito, alam mong ready sila. Kasi you passed on that faith. That everything and in everything, God causes everything to work together for good. Yung mga nanay po natin, the seeds of faith you plant in your children will grow. The very reason why I am standing here today, it's because I have nanays who passed on their faith to me. It's because of their prayers who had been declared to me. It's because of their nighttime, bedtime Bible stories who had been read unto me. They matter, you know, how much little yung prayer na sinabi mo sa anak mo, as much as, Lord, thank you for this food. It passes on the faith through the next generation. You are building a legacy that will outlast you. The very reason po, I'm sharing with you this, yung testimony ko. Recently po, I resigned from my job. And siguro po makita nung ilan, security of tenure na yun eh. Kasi government yun. But the very reason why I gave up my job, it's because of my children. I want to be with my children, yung mas maraming oras sa kanila. Nalala ko po kasi January, sabi ko, Lord, what do you want for me to do this year? So yun po, yung naging goal nung start nung January ko. And as I was praying, sinabi ulit ni Lord, sabi niya, trust and obey. And that time, the Lord is implying talaga na i-give up ko yung work and to be a full-time mom. Hindi kaya nung pride ko yon kasi, di ba, strong, independent woman ako, Lord eh. Pero the Lord is saying, trust and obey. And the moment na pinasa ko yung resignation ko, I was crying. Not because I willingly obeyed, but because I entrusted all sa Lord. Na Lord, hindi ko alam kung saan ako dadalhin itong decision na ito. Pero I am here to obey you. And I am taking up this cross, Lord, just to obey you. And alam niyo po, na-realize ko lang na kaya pala naging strong tayo noon is we had nanays at home waiting for us when we go home. Na no matter how rough our day would be, nanay would be there at home na may hearty meal. And I want that sa mga anak ko. Sabi ni Lord, di ba gusto mo to pass on your faith to your children? How can you do that when every time you go home from work, you just say, Lord, I'm tired. At hindi ko pwedeng maging excuse yun sa mga anak ko na sabihin kong pagod ako sa trabaho. And blessing po, kasi nung sinunod ko si Lord, and all things work together for good. And today, testimony ko yon. Malayo pa ako, nasa season ako ng replanting, pero I trust that the Lord will cause all things to work together for good. Si Lord, gaya ng mga nanay, though He knows what we want, He is there to give us what we need. The moment we need it, the time we need it. The Lord is never late. At gaya nung nanay natin, na laging nakasubaybay sa atin, si Lord nandun din siya 24/7. Even when you are sleeping, the Lord is watching over you. Sa araw na ito, we honor you, nanay, lola, mama, mamita, mudra, mami, inang, mamang. We thank God for your love and your strength. But more than that,
iniimbitahan ko po kayo to draw near to Jesus and let Him comfort you. Let Him restore you and let Him make you that nanay He has called you to be. Let Him remind you that you are deeply seen, fiercely loved, and never alone. You mattered to Him and He loves you unconditionally. Diba? Hanggang sa 7 last words, kasama yung mga nanay na inbili ni Jesus. He said, Mother, behold thy child, and child, behold thy mother. You matter to the Lord. And in so many times, kapag pagod tayo, feeling natin, hindi tayo naririnig at hindi tayo nakikita sa bahay. Pero the Lord sees your effort. The Lord hears your prayer. Bir lahai roar. The Lord sees you. Let us pray. Panginoon, batid mo po ang bawat kwento ng narito na mga nanay na kasama namin ngayong nananambahan. Today, Lord, we come before you with grateful hearts, lifting up every mother in this place. Thank you, Lord, for the gift of mothers. Their unwavering love, quiet strength, and tireless devotion. Lord, we see your heart just the same, your sacrifices and your care. Pinagdarasal ko po yung mga nanay na hirap na magpalaki ng kanilang anak. Bigyan mo sila ng karunungan kapag yung landas nila ay walang katiyakan. Pasensya kapag may mga araw na mahaba at kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Punuin mo sila ng lakas na sa iyo lang nagmumula. Lord, we are also praying for those nanay who lost their child, whose arms may feel empty today, but whose hearts are forever marked by that love. Lord, wrap them in your comfort and remind them that you collect every tear, that their child is safe in your arms right now and your eternal care. Lord, I also lift up women who longs to become mothers. Lord, you know the ache of waiting at yung tahimik na panalangin na bumubulong tuwing gabi kagaya ni Hannah. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na nakikita mo sila, na hindi ka malayo at ang iyong timing ay always perfect. Punuin mo sila, Lord, ng pag-asa at lakas yung kanilang puso sa panahon ng paghihintay. And Lord, for all the women here inside this church, mothers by blood, by adoption, by faith, or by influence, Lord, we bless them, Lord, today. Hallelujah, Lord. May they walk in your joy. Makasumpong nawa lagi ng kapahingahan sa iyong presensya and carry their legacy of faith with courage and grace from generation to generation. Hallelujah, Lord. You are so good. And thank you, Lord, sa pagkakataon to be your co-nurturer and co-creator, Lord God. Thank you for this privilege and thank you, Jesus, for you are near every heart, no matter what season we are. Sabi nga nung awit, Lord, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Nawa ang pag-ibig mo ang maghari sa bawat isa ngayon. Lord, surround and sustain every woman here today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Nasa panahon na po tayo ng paghahandog.
Aming Diyos, aming Ama, Diyos ng biyaya, Diyos ng pagpapala. Narito po, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sa pamagitan ng paghahandog ng bahagi ng mga pagpapala na lagi mong ipinagkalob sa amin. Basbasan niyo po ito, pagpalain niyo po ito at katulad ng mga binhi, tutubo upang mamunga ng masagana at kami ay aani ng masagana. Dalangin ko, Panginoon, tunay nga pong maranasan ng iyong mga anak ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat po ng ina ng tahanan. Bago po tayo pupunta dito mamaya, tawagin po natin yung mga kabataan. Meron lang pong hinandang maikling mensahe po para sa lahat ng mga nanay. Ma, anong ulam? Oo nga ni. T, teka lang kasi ma. H. Ha? Ako na naman? E, edi wow ma. R, relax lang ma. Ma, anong ulam? Mama, nanay, sana hindi kayo magsawa sa mga tanong namin. Salamat kasi hindi lang ulam ang kaya ninyong ibigay, kundi maraming pagmamahal at mga aral sa buhay. Oo nga ni. Opo, maaring sobra na. Madaming pagkakataon, sumasagot kami. Hindi maayos, pabalang. Hindi namin nakikita ang ginagawang pagsaway. Sa aming nanay na walang iniisip kundi mapabuti ang aming buhay. T, teka lang kasi ma. Talagang yan ang sagot tuwing uutusan. Minsan nakailang utos na, nandun pa rin sa upuan. Pasensya na kayo, aming mga mama. Dalangin namin maging mas masipag pa. Ha? Ako na naman, halos hindi nakikita ang pagod nyo sa paggawa. Pag kami ay utusan, agad iisipin. Ako na naman, sorry ma, sorry nay. Sana sa susunod, di na kailangang utusan. Magkukusa na para kayo ay tulungan. Di wow ma, ewo ka naman talaga sa lahat ng ginagawa nyo para sa aming mga anak. Lahat ng kaya nyong gawin, kaya nyong ibigay, kaya nyong tanggapin, the best. Kakaiba talaga ang mga ina. R, relax lang ma, relax sana kung hindi kami pasaway. Relax sana kung hindi kami sakit sa ulo, relax sana kung kami ay masipag, yun naman talaga ang gusto namin. Kahit sa natatanging araw na ito, para sa mga ina, relax ka lang ma. Happy Mother's Day po! Tawagin po natin ulit yung mga kabataan dito. At tawagin na din po natin ang ating mga nanay na dito po tayo sa harapan. Ayan, katulad po ng nakasulat po dun sa bulaklak po na matatanggap ninyo mula sa Castillejos Methodist Church. Sabi po dyan, you have been a beautiful example of God's love. So maraming
Maraming salamat po sa ating mga nanay. Dito po kayo sa harapan pag nabigyan na po kayo ng ating mga kabataan. With every tear, with every fall, you lifted me, you gave your all. Mother of mine, my guiding light, through the darkest days you made things right. No words could ever be enough to thank you for your endless love. You gave me strength, you taught me grace. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Marahil hindi po madalas na sabihin ng ating mga anak na mahal po nila kayo, pero ngayon po ay nais po naming sabihin na mahal po namin kayo. And we are so proud that you are our mother. Thank you. Happy, happy, happy Mother's Day, mga nanay. At nagpapasalamat po kami na kayo po ay simbolo ng panalangin, ng pagmamahal. Kayo po ay tinatawag na ilaw ng tahanan. Patuloy po kayong magningning sa kapurihan ng ating Panginoon. Sige po, mga anak at mga tatay, itaas natin ang kamay natin sa kanila, ipapanalangin po natin sila. Let us pray. Father God, ang panalangin na ito ay pagpapasalamat sa mga nanay sa kanilang napakahalagang papel na ginagampanan sa iyo pong ubasan. Sa bawat tahanan, sila po ay nagniningning na ilaw ng mga tahanan at sa kanila pong mga kamay nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng nasa bahay. Alam po namin, Panginoon, na mula sa sinapupunan ng mga nanay na ito, na ipanganak ang mga anak at sa pamagitan ng kanilang mga yakap at pagmamahal ay nanunurture, Panginoon, ang mga anak, nararanasan ang pag-ibig. Higit sa lahat, ang mga nanay ay simbolo ng panalangin. At dalangin ko, Panginoon, na lahat ng mga panalangin nila para sa kanilang pamilya ay nga pong maiabot sa iyong kaluwalhatian at bumalik na mayroong katugunan. Sa iyo ko po sila tinatagubilin at dalangin ko po ang panalangin ng kanilang mga puso na sa lahat ng pagkataon, tunay nilang maranasan ang pag-ibig mo at maglingkod sila para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa malakas na palakpak para sa mga nanay natin. Happy, 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 happy Mother's Day from Castilleos Methodist Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I feel your love, I'm not alone. Every heartbeat, every breath, I carry you. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Heart of Worship.
just to breathe, something that is word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. The one we can prove, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Lord God, from the heart of the mothers to the heart of Jesus, we are coming back to the heart of worship. Nasa puso namin, Panginoon, tunay nga na lumabas ang isang dalisay na pagsamba para sa isang dakilang Diyos na hindi bumibitaw sa amin, sa lahat ng pagkakataon ay nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sapagkat sa lahat ng pagkakataon, tunay nga po na mayroong nagmamahal sa amin ng walang katulad. Sukdulang ibigay mo lahat para sa amin, ang iyong buktong na anak, upang dalisayin ang aming buhay, magkaroon ng magandang bukas, magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Papasalamat po kami, Panginoon, sa iyong anak na itinayo sa amin, sa kanyang buhay, sa kanyang testimony. Patuloy niya pong pagpalain si Maya at ang kanya pong pamilya. And likewise, O God, patuloy kaming dumadalangin at papasalamat sa lahat ng mga nanay. Sila po ang mga model, sila po ang mga ehemplo na
pinagkaloob mo po sa amin upang magpatuloy ang mga pananampalataya na mayroon kami. At sa pamagitan nito, Panginoon, alam po namin na magpapatuloy na ipasa namin sa mga anak, sa mga apo, ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga nanay. Salamat po sapagkat alam po namin na nandyan ka upang kami ay samahan sa mga yugto na kami po ay manghina. Alam po namin na mayroong isang Diyos na nagpapalakas sa amin. Sama-sama kami, O Panginoon, na pagpalain niyo po sa pagtatapos ng aming pagsamba. Dalangin namin na lahat ng mga panalangin ay pakinggan niyo po. Hindi lamang ang mga nanay, bawat isa sa amin, gamitin niyo pong ilaw sa sanlibutan. Magningning ang iyo pong buhay sa amin. Ikaw pong siyang makita sa amin at patuloy naming ihasik, ipahayag, hahayo upang sabihin ang iyong pag-ibig at ang iyong dakilang pagliligtas para sa lahat ng mga tao. Panginoon, ito po ang aming mga samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sumaatin ang kanyang hindi kumukupas na pag-ibig. Maranasan natin ang kanyang lubos na kapangyarihan. At sumaatin ang lahat ng kanyang pangako, kaakibat nito'y masaganang pagpapala para sa bawat isa. Tanggapin natin lahat ng mga ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin muli si Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tapos na po ang ating pagsamba, humayo tayo na taglay ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Kristo.